Salamat po sa Panginoon, ang saya lang po, nakakatuwa po na nagkasama-sama po, ang mga nauna. Okay? So, yung iba siguro, hindi na nila ho kilala yan. Okay? Sila ho yung mga kasama ho natin nung talagang nag-uumpisa ang gawain po ng Panginoon, ang The Avenue. At sila'y bahagi po ng kwento na binuo ng Panginoon sa The Avenue po. Kaya po, salamat po sa Panginoon dahil ngayong hapon talaga namang pong yung puso ko ho ay grabe yung saya po. So, ngayong hapon po ay ituloy lang po natin ang atin pong pinag-aaralan. Our title for this afternoon is No Longer Slave to Sin. So, ituloy ho natin. Romans 6, verse 1 to 14. Verse 1, ngayon na sasabihin natin, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? What is the answer? Ano pong sagot? Okay? Ano pong punctuation mark ang ginamit? Ano po? Okay. Sabi ko dyan, hindi. Grabe yung diin ng pagkakasabi. Sabi, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Grabe ho yung punto. Sabi niya, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa napakalinaw po ng salita po ng Diyos? Tingnan ho natin mabuti. Kung may pandinig ang bawat isa makinig, this is the word of God. Okay? Ito po ay salita ng Panginoon na susulat. Sabi niya, hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Baka sabihin ko natin, para lalong mag-umapaw ang kagandahan ng loob ng Diyos sa akin, patuloy akong magkakasala. Yun po ba? Ano pong sagot ng salita ho ng Diyos? Hindi. Ano pong sabi dyan? Tayo'y patay na sa kasalanan. Meron po bang namatay na nabubuhay pa? Yung totally patay na. Meron po bang bumabalik na kaluluwa? Sinong naniniwala dyan? Wala ho. Pag sinabing patay na, patay na. Okay? So sabi ho dyan, tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi nyo ba alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus.
Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo pong lahat ay lumapit po sa Panginoon. Aming Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyo sa hapong ito. Panginoon, humihingi po kami sa inyo ng pagsama sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Ngayong hapon, hayaan po ninyo, Panginoon Ama, na buksan mo lamang po ang puso ng bawat isa. Buksan niyo po ang isipan ng bawat isa. Sakupin po ninyo, Panginoon Ama. At nawa nga po, Panginoon Ama, hayaan po ninyo ang iyong salita, ang patuloy, Panginoon Ama, na magpatatag sa amin, Panginoon, bilang mga mananampalataya. At kung mayroon po kayong nais itama sa amin sa araw na ito, binibigay po namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, aming Panginoon. Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan ngayong hapon. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kung mayroon pong isang ayaw na ayaw ang Diyos ay ang kasalanan. Sabi ho natin, we are no longer slave to sin. Okay? Hindi na ho tayo alipin ng kasalanan. Bakit daw po? Okay? Sabi po ng salita ho ng Panginoon ay hindi tayo, sabi niya, tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Okay? Ulitin ko po, sabi dyan, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live any longer? Okay, so paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Maybe, ang tanong po ninyo, ibig sabihin po ba hindi na magkakasala? Okay? Iba po ang nagkakasala ka, nahuhulog ka ho sa kasalanan. Iba rin po yung nagpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Naunawaan po natin, it is a different thing. Magkaiba po yon. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Naalala niyo po, nung nagpabaptize kayo, taas ho yung kamay nung nagpabaptize na. Baptism of, ng water. Diba? Ano pong ginawa sa inyo? Okay, sa atin po ay, diba, immersion, inilulubog. Tapos po, diba, aahon po ulit. So, yung paglubog po na yun, diba, pinapakita po natin na tayo ho, alam niyo ho yun, diba ho, inilibing ho ang Panginoon. Namatay ho ang Panginoon at inilibing. Diba, namatay ho ang Panginoon para sa ating mga kasalanan. Okay? So, nung inilubog ka, doon ho natin ipinapakita na Panginoon, nakipag-isa na ako sa iyo. Yung buhay ko dati, ibinibigay ko na. Naunawaan po natin, at nung ikaw ho ay ibinangon ulit, iniahon, doon ho natin pinapakita na Panginoon, ako po ay bagong nilalang na dahil po sa inyo. Okay? Kaya sabi niya,
Wala na ho yung dati ho nating pagkatao na nabubuhay po sa pagkakasala. Unawaan po natin. So sabi ho dyan, tingnan lang ho natin. Okay. Sabi po ni Arthur Pink, the wrath of God. Sabihin natin, wrath. Yung galit at puot ng Diyos. Okay? Is as much a divine perfection of His character as His faithfulness, mercy, and grace. There is no blemish in His character, but there would be if wrath toward sin is absent. Di ba sabi ho natin, galit at puot ang Diyos sa atin dahil sa kasalanan. Ngayon po, para po mawala po yung galit at puot ho ng Diyos sa atin, ang ginawa po ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, para ho magkaroon po ng reconciliation between us and God. So yung kasalanan po natin, inako po ng Panginoong Jesus para ho magkaroon po tayo ng kapatawaran at tayo po'y magkaroon po ng reconciliation ho sa Panginoon, sa Diyos po. So sabi dyan, tingnan ho natin, he who does not hate sin is a moral leper. He who will not condemn sin is not okay. Kasi tingnan po natin, sabi ko sa inyo, hindi po dahil nakakilala ka na sa Panginoon, hindi ka na ho magkakasala. Pero ho, ibang usapan kapag ho, tayo ho ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang tanong ho sa atin, kabataan, bawat isa po sa atin, magulang, bawat isa pong naririto, kayo po ba ay nasasaktan kapag nakakagawa ng kasalanan? Yun po yung tanong. Ngayon po, sabi ho dito, he who will not condemn sin is not righteous. Pag hindi ka ho namumuhi sa kasalanan, hindi ka ho nasasaktan kapag nakakagawa ka ng kasalanan, at na-enjoy mo ang bagay na yon, paulit-ulit mong ginagawa, nang wala hong bagabag man lang sa ating puso, sa ating budhi, magtanong ka, Christian ka nga ba? Yun po yung tanong ho sa atin. Ano po? Kasi sabi ho, ang linaw ho ng salita ho ng Diyos, ang isang taong totoong nakakilala sa Panginoon, hindi magpapatuloy sa kasalanan. Sabi niya, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Napagtagumpayan na po ng Panginoon ang kasalanan. At bilang mga anak po ng Diyos at kumilala sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Naunawaan ho natin? Meron na ho tayong master sa buhay po natin. Nung hindi pa ho kayo nakakilala sa Panginoon, nung hindi pa ho natin nakikilala ang Panginoon, lahat ho tayo ayaw ho natin sa Diyos. Di ba sabi nga po ng Panginoon, walang nakaabot sa kaluwalhatian ho ng Diyos. Hindi ho tayo naghahanap po sa Diyos. Diba? Yung tinuro ni Pastor Walter, nung panahon na tayo'y makasalanan pa, doon, diba? Binigay ho ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Naunawain ho natin, tandaan ho natin, parang ganito po yan. Pakinggan niyo hong mabuti. Nung tayo ho ay wala pa sa Panginoon, para hong sumakay ka ng kabayo. Pakinggan ho natin. Sino na ho dito nag-horseback riding? Pag hindi ka marunong mga bayo, diba? Merong kutsero. Okay, siya yung nandun sa harapan. At siya yung, ikaw nasa likod ka. At siya yung magko-command doon sa kabayo kung saan pupunta, kung dederecho or hindi. Di ba may hinihilang ganon? Alam nyo, nung panahon na wala pa tayo sa Panginoon, pakinggan nyo ninyong mabuti.
Nung wala pa ho tayo sa Panginoon, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoong Hesus, hindi ho natin ibinibigay ang ating buhay at pananampalataya sa Panginoon. Ang kutsero ng buhay ho natin, walang iba kundi si Satan. Nauunawaan po. Dahil sino po ang... Si Satan po ang kumokontrol ho ng buhay po natin. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, pinag-alayan ka ng buhay ng Panginoong Hesus, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ito nga po yun eh. Di ba sabi ho ng salita ng Diyos, we need to receive Jesus Christ as our Lord. Ang problema kasi sa ating mga mananampalataya, nakakalimutan ho natin yung Lord. Ang naiintindihan lang ho natin, tagapagligtas, pero hindi Panginoon. At nung panahon na nakakilala ka sa Panginoon, ang Panginoong Hesus na po ang kutsero nung kabayo. Ikaw ho ang nasa likod at kung anong nais ho ng Panginoon, yun na po ang nangyayari po sa atin. Yun po ang gagawin po natin. Naunawaan po natin. Sabihin nyo natin, Lord, okay, He is now Jesus Christ is now our Master. Nung una po, di ba? Hindi naman kasi ayaw ho natin ng Panginoon, ayaw ho natin sa Diyos. Kaya po sabi hong ganun, ang isang mananampalataya, imposible kung talagang totoong nakakilala ka sa Panginoon, imposible po na magpapatuloy ka sa pagkakasala. Kamusta na po ang bawat isa ho sa atin? Ayaw ho ng Diyos ng kasalanan. If you read the Bible from Genesis to Revelation, from Old Testament to the New Testament, ayaw ho ng Diyos. Galit at puot ho ang Diyos sa kasalanan. Kaya ito pong gusto kong makita ho natin. Ano po? Tandaan po natin, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ang Panginoong Hesus po ay nasa atin. Okay? Everyone who believes in Jesus Christ is joined with Christ spiritually. Nagkaroon po tayo ng union sa Panginoong Hesus. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ito ho yung kagandahan. Tingin nyo sa akin. Ito ho yung kagandahan ng lahat po ng mananampalataya. Mararanasan na po natin yung resurrection, the power of resurrection. Once po na tayo'y kumilala sa Panginoon, ang kapangyarihan po ng muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi ho yan pag tayo'y namatay dito. The moment na tayo po ay kumilala ho sa Panginoon, ibinigay po natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus ng Biblia, we can now experience the power of Jesus Christ's resurrection. Naunawaan po natin, di ba sabi ho, minsan lang namatay ang Panginoong Hesus at hindi na siya? Hindi na ho siya? Hindi na mamamatay. Naunawaan po natin. So, ibig sabihin po, pakinggan ho nating mabuti. Tayo pong kumilala po sa Kanya, kung paano po nabuhay muli ang Panginoon, tayo rin po ay binigyan ng Panginoon ng panibagong. Sabihin mo nga sa katabi mo, you have a new Genesis. Bakit ho? Why do we have a new Genesis? Ano ibig sabihin ng Genesis? Simula, okay? Ano po bang makikita natin sa Genesis? Ang Genesis, doon natin makikita ang creation. Kaya po sinasabi ho ng Panginoon, ang lahat ng kumilala sa Panginoong Hesus, you have a new Genesis. You are a new Genesis. Ikaw ay bago ng
ng panibagong kwento ng Panginoon, panibagong buhay. At ang isang tao ho, na namatay na ho sa pagkakasala, hindi na ho mabubuhay ang kasalanan. Hindi ko ho sinasabi na tayong mga mananampalataya, iba ho yung perfection. Hindi ho natin kaya yung abutin. Maaabot lang natin yung pagkapiling na ho natin ng Panginoon. Pero habang tayo nandito sa lupa, grabe ho yung tukso. Yung tukso ang kasalanan, andyan yan lagi. Pero ho, pinapaalala ho sa atin ng Panginoon na tayo ho ay tapos na sa kasalanan, patay na tayo sa kasalanan. Hindi ho natin kailangang mag-dwell sa kasalanan, hindi ho natin kailangang magpatuloy sa pagkakasala. Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Kamusta ho ang inyong spiritual na lakbay sa Panginoon? Hindi ho tayo laging magkakasama. Hindi ko kayo kasama sa bahay. Tayo po ay naging matuwid dahil po sa habag at kagandahang loob ng Diyos. Wala tayong kinalaman dyan. Sabi ho ng Ephesians 2 verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Subalit, verse 4, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Naunawaan po natin, tayo po ay patay na sa kasalanan. Pero grabe ho, sabi ho ng Panginoon, kaya nga po galit at puot siya sa atin dahil sa kasalanan. Ayaw niya ho na kasalanan, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Ang tanong ho sa atin ngayong hapon, kamusta po ang atin hong pamumuhay bilang isang mananampalataya? Ikaw ba ay isang mananampalataya na talagang binago ng Diyos? Hindi ko sinasabing hindi kayo nagkakasala, pero ang sinasabi ko po ay meron na hong galit, meron na hong pagkamuhi ho sa atin pagdating ho sa kasalanan. Alam ho natin na kapag nakagawa tayo ng mali, meron hong bumabagabag ho sa atin hong budhi, sa loob ho natin. Kung nararanasan po natin yan, salamat sa Panginoon dahil ibig sabihin po, kayo po ay talagang nakakilala sa Panginoon. Pero kung wala pong ganon, hindi ho kayo nasasaktan, hindi kayo namumuhi sa kasalanan, paulit-ulit yung ginagawa ang kasalanan, sabi ho ng Panginoon, hindi ho yan yung kalooban po niya, at hindi ho yun yung nais ho ng Panginoon sa atin. Sabi ho sa verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Sabihin nyo nga sa sarili mo. Sige po, sabihin nyo, ang dati kong ako na makasalanan ay naipako na kasama ng Panginoong Jesus. Ito yun alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Pag sinabi ho nating alipin ang kasalanan, ang nagdo-dominate, ang nagko-control na sa buhay mo ay, di ba parang ganito sasabihin mo sa Panginoon, di ba, hindi ko kayang talikuran di ba, nag-enjoy, ang sarap ng buhay ko, gumawa alam niyo po ba ang kasalanan? Tingin kayo sa akin. Ang kasalanan po, sa umpisa yan ay masaya, masarap, nag-e-enjoy ka. Pero ang dulo niyan, hindi mo alam, nasa kumunoy ka na. Kaya ingat po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Tayo po ay binago na ho ng Panginoon. Sabihin po ninyo, pakinggan ho natin mabuti. Alam niyo mga kabataan, kung may time po kayo, siguro marami naman kayong oras mag-browse ng social media.
Okay? Alam niyo, ang ganda ho sa bansang Australia, pinasaho nila na ang mga bata ho, ang mga kabataan, hanggang 16 years old, they are not allowed na magkaroon ho ng social media accounts. Makapag-browse ho sila, bawal ho sa kanila ang cellphone. Sabi ko sa Pilipinas, kaya kailan ipapasa? Grabe ho kasi yung tukso na nangyayari po dyan. Minsan ka lang po, sa TikTok ho, nakakita ka ho ng, ang dami hong malalaswa ho ngayon eh. Pag isang ganun mo lang at nagstay ka ng ilang minuto, mamamalayan po ninyo lahat na nang dadating doon, puro tungkol na ho sa ganon. Unawain ho natin, kaya ho mag-ingat po kayo. Ito ang sinasabi ko ho sa inyo. Ano po? Kamusta po ang bawat isa ho sa tayo po ba ay patay na talaga sa kasalanan? Yun ho yung tanong eh. Tingin ho kayo sa akin. Sige po, lahat kayo tumingin sa akin. Mag-ingat po kayo. Sin is disobedience to God. Ang kasalanan po ay pagsuway po sa Panginoon. Tatandaan niyo po yan. The moment you disobey God, storm will come into your life. Uulitin ko po, the moment na tayo po ay sumuway ho sa Diyos dahil po sa ating pagkakasala, ang mga bagyo ng buhay darating. But I am not saying that all the storms na mararanasan natin ay dahil sa kasalanan. Hindi po. But, this is the truth. Kapag tayo po ay sumusuway ho sa Panginoon, makakaranas ho tayo ng bagyo ng buhay. Oy, nag-isip na agad sila. Kaya yun, kaya yun ganun, dahil ganito, ganyan. Hindi po. Okay, pero ito po ang totoo. The moment you disobey God because of sin, kasi ang kasalanan, pagsuway ho yan sa Diyos eh. Storm will come into your life. Babagyuhin ka. Tandaan po natin yan at mag-ingat po kayo. Kapag gumagawa ho tayo ng kasalanan, kapag gumagawa ho tayo ng ayaw ho ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos, tingin ho kayo sa akin. This is the truth. Hindi lang ho ikaw ang magsasuffer. Madadamay po ang iyong pamilya, ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Kapag gumagawa ho tayo ng kasalanan, sinusuway ho natin ang Panginoon, madadamay ho yung mga tao hong nasa paligid ho natin. Madadamay ho yung pamilya ho natin. Madadamay ho yung mga mahal natin sa buhay. Sana po, isipin po natin bawat hakbang po natin. Bawat desisyon po natin, isipin po natin. Lord, hindi po tama. Panginoon, hindi mo to kalooban. Mahal ko ang aking pamilya. Mahal ko po kayo, hindi ko kayang gawin ito. Mga kabataan, ingat po kayo. Yung mga may boyfriend na dyan, may mga girlfriend na dyan, ingat po kayo sa kasalanan. Tandaan mo, ikaw ay bago ng nilalang at hindi mo kailangang magpatuloy sa pagkakasala. Okay? God hates sin. Ayaw ho ng Diyos ng kasalanan. Tinapos na ho ng Panginoong Hesus ang atin hong buhay na makasalanan. Nung siya ho ay namatay sa krus at nung siya'y muling nabuhay, kasama po tayo doon. Nagkaroon na rin po tayong bagong buhay. Diba ho? Kamusta ho tayo? Kaya sabi ko ho, Panginoon, mahabag ka po kung yung mga kabataan po namin nagkakagusto sa kapwa lalaki, lalaki ho sila. Kung yung mga kabataan po namin may mga karelasyong babae, hindi po iyon ang kalooban po ninyo. Kung may mga nagsasama po sa amin na hindi pa kasal, patawarin po ninyo. Hindi ho yun ang kalooban ho ng Panginoon. Kung meron ho ditong mga nag-cheat sa kanilang asawa, Panginoon, kahabagan po ninyo, hindi po yun kalooban ninyo. Kasi ho tayo ho ay patay na sa kasalanan. Naunawain ho natin. Kaya po, kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Tayo po ba ay patay na sa kasalanan o patuloy po tayong namumuhay sa pagkakasala? Ingat po tayo. Naunawain ho natin,
hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. The question for us today, this afternoon, Lord, is my life a pleasing sacrifice sa inyo pong harapan? Okay, di ba sabi ho ng Panginoong Jesus kay Nicodemus, ano po, you cannot see the kingdom of God unless you become, okay. Naunawaan po natin, hindi, yung born again po doon, hindi po ito religion. Sabi ho ni Nicodemus, paano kailangan ko bang pumasok ulit sa sinapupunan ng aking ina? Hindi po. To become born again, wala ho tayong kinalaman dyan. Please, pakinggan ho natin mabuti. To be born again, it's not a religion. Ito po ay pagbibigay po ng bagong buhay ng Panginoon po sa atin. Wala tayong kinalaman dyan, hindi dahil sa ating kabutihan, wala tayong magagawa. It is God alone who can transform our soul. Sabihin mo nga sa katabi mo, God alone has the power to transform our soul. Wala ho. Wala tayong magagawa. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi ho natin kayang baguhin ang sarili ho natin. Sabi nga po, God alone can raise a dead soul para ho maging spiritually alive. Sabi ho sa verse 9, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakapag-isa na kay Kristo Jesus. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa, ngunit buhay para sa Diyos. Bigay ho natin yung buhay po natin sa Panginoon at hayaan po natin ang Panginoon po ang maghari po sa atin. Kasi ho, sabi ko sa inyo, ang hirap mabuhay na alam mo na ang ginagawa mo ay ayaw mo ng Panginoon. Minsan di na ho tayo nahihiya eh. Sabi niya, kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Kaya kanina, kinakanta ho yung Magnificent. Pasalamat ho eh. Umiiyak ho yung puso ko. Lord, salamat. Dahil nung panahon na hindi kami karapat-dapat, grabe ka, Lord. Ikaw yung dakilang Diyos, ikaw yung makapangyarihan sa lahat. Wala na nga makakapantay sa iyo eh. Magnificent God. Diba? Pero Lord, binigyan mo kami ng pansin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak para sa amin. Minsan po, nakakalimutan po natin, ang dami-dami ho nating hinahanap. Pakinggan ho natin. Ang dami-dami ho nating hinahanap sa buhay. Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Pag nakita mo yung kapitbahay mong umuunlad, may sasakyan, maganda na yung bahay. Diba? Awang-awa ka sa sarili mo, bakit kami ganito? Minsan ganyan ho tayo, ang dami nating hinahanap sa buhay. Pero hindi po natin nakikita the greatest blessing na ibinigay na ho sa atin ng Diyos. Yung baguhin ho tayo ng Panginoon. Yung baguhin po ng Panginoon ang ating pong kaluluwa, ang ating soul. Yung dati ho na ayaw ho sa Panginoon, yung dati ho na hindi ho hinahanap ang Diyos, ngayon nagkakaroon na ho tayo ng paghahanap po sa Panginoon. That is the greatest blessing. Huwag ka na hong maghanap ng kung anumang pagpapala sa buhay. Pakita ho natin, Lord, grabe yung ginawa mo sa akin. Diba? Dati galit at puot ka, ngayon nagkaroon na po tayo ng reconciliation. Ang pagkakaroon po ng bagong buhay.
Yung sinasabi ho dito na tayo patay na sa kasalanan at buhay kay Kristo, pakinggan ho nating mabuti. Wala tayong kinalaman dyan. It is not a joint venture between us and God. Only God! Siya lang po ang gumawa ng lahat para mabago ho tayo. Naunawaan ho natin. Kaya po, diba sabi ko nga, Panginoon, ang buti ho ng Diyos. Sometimes ho, parang lumong-lumu ka na sa buhay kasi you are financially broke. Diba? Parang, Lord, hindi mo na alam kung paano kayo kakain bukas, paano pagdudugtungin lahat ng mga sa araw-araw ninyo. Parang Lord, wala nang, yun yung nakikita mo eh. Diba? Namomroblema ka na kasi walang trabaho yung asawa mo, walang, hindi sapat ang kita. Problemado na ho tayo dyan. Diba? Namomroblema ho tayo sa maraming bagay sa buhay. Namomroblema ka, paano ko may cancer ako? Paano ko mayroon akong ganito, may ganyan? Ang hirap magkasakit. Lalo na sa panahong ito, paano na pag wala kang pera? Diba? Ang hirap po. Pero alam nyo, nadadepress ka na sa buhay, sa dami ho ng inyong pinagdadaanan, sa dami ho ng problema na dumadating ho sa buhay ho natin. Naunawaan ho natin. Parang hindi mo na alam kung paano pa, Lord, paano na yung bukas namin. Sabi ho, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, pakinggan ho nating mabuti. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay. Diba? Kaya ito lang. Di ko alam. Diba? Ang gulo ng pamilya, galit sa iyo yung anak mo, hindi kayo maayos na mag-asawa, ang gulo ng buhay. Yung iba ho, ang sarap ng buhay. Diba? Komportable ang buhay. Pero naaalala po ba natin na baka kasi ang nakikita na nating blessing, ayun lang pong mga material na bagay. Pero sabi dito, sapagkat, sabi ho, ay grabe no? Sabi niya, verse 8, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong nabubuhay, mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo, nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Grabe no, yung the power of resurrection. Yun eh. Diba? Okay lang, Panginoon, na nararanasan po namin dito to. Walang dahilan para hindi sambahin ang Panginoon. Kasi we have received the great, yung the pearl of great price. Sino po yung perlas? Sino po yung perlas na natanggap po natin sa buhay po natin? Wala pong iba kundi ang Panginoon. Diba? Naunawaan ho natin, kaya kahit na anuhong pinagdadaanan anuhong lakbay ng ating puso, ng ating buhay ngayon, walang dahilan para hindi tayo sumamba, walang dahilan para hindi tayo magpatuloy sa Panginoon sapagkat natanggap na natin ang pinakadakilang pagpapala na meron tayo sa buhay. The pearl of great price, wala pong iba kundi ang Panginoon. Kaya po, wala pong dahilan para hindi tayo sumamba, hindi tayo magpuri sa Panginoon. Simple lang naman ang buhay. Para maging masaya. Sumunod ka lang sa Panginoon. Hindi ko sinabing masayang-masaya na at wala hong lungkot, walang suffering, walang pain kapag sumunod ka sa Panginoon. Para sabihin mo sa Kanya, iba kapag may Panginoon. Okay? Hindi ko sinasabing hindi ka na
magdadanas ho ng mga problema sa buhay. Pero sabi ho niya, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Okay? So, sabi ho, offer your body. Ialay po natin ang ating sarili sa Panginoon bilang handog na buhay. Kaya po, sana po ang bawat isa ho sa atin, makita ho, maalala po natin. Di ko po alam. Hindi ko po alam kung ano po ang kalagayan ng bawat isa. Minsan yung mga struggles natin sa buhay, tingin mo kayo sa akin, minsan yung mga struggles natin sa buhay, isa lang naman talaga ang dahilan yan eh. Sabihin mo sa katabi mo, sige, titigan mo. Kasi hindi ka sumusunod. Pero uulitin ko po, hindi ko po sinasabing hindi na po tayo magkakasala, pero iba po yung nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya po, alam nyo po yan. Kapag alam nyo po na yung banal na spirito ay nasa atin, kapag alam mong nakagawa ka ng mali, meron yung bumabagabag talaga sa loob mo natin. Hindi ko tayo mapakali. Hanggat hindi mo sinasabi sa Panginoon, Panginoon, patawad. Mali po yung nagawa ko. Nung panahon na tayo'y makasalanan pa, gusto ko hong ipaalala po sa atin, ito yung ang ganda. Nung tayo ho ay makasalanan pa at hindi tayo karapat-dapat, doon inalay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Sabi niya, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Sino ba ako? Makasalanan ako. Diba? Makasalanan po tayo. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. Grabe! Nakikita ho ba natin yung habag at biyaya ho ng Diyos sa atin? Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. Ano po sabi dyan? At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Grabe ho yung pagtanggap po sa atin ng Panginoon. Church, tingin ho kayo sa akin. Okay? Nakikita po ba natin yan kung ano pong ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay po natin? Nakikita ho ba natin yung pag-ibig na ibinigay ho sa atin ng Panginoon? Kaya sabi ho ng Panginoon sa atin, anak, you are no longer slave to sin. Pinalaya na kita sa pagkakasala. Pinalaya na kita sa kasalanan. Kaya po, tayo po ay mamuhay na tayo po'y malaya na sa kasalanan. Unawaan po natin, wag na ho tayong magpatuloy sa pagkakasala. Binago na ho tayo ng Panginoon. Let us surrender our lives to God this afternoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa bawat isa ho sa atin, mga kabataan, grabe ho ang tukso sa mga kabataan po ngayon. Ang dami hong nabubuntis ng maaga. Ang dami hong nahuhumaling po, nalululong po sa pornography. Yan ho yung mga kabataan. Paalala ko lang po sa inyo, ayaw po ng Diyos ng kasalanan. At ito ho, sabi ho ng Panginoon, tayo po ay binigyan niya na ng bagong buhay. Hindi ko alam ang kalagayan ng bawat isa. Hindi ko tayo
makakapagtago ho sa Panginoon. Lahat po ay alam po ng Panginoon. Kung tayo po ay patuloy na nakakagawa ng kasalanan sa mga panahong ito, sa buhay po natin, alam nyo naman po yan. Sana po sa awit na to, makita ho natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Sana po sa awit na to, magkaroon po tayo ng pagsisiyasat sa ating puso. Panginoon, ito na. Nabubuhay na po ako sa kasalanan. Hindi po ito ang kalooban po ninyo. Kaya po sa bawat isa, kalimutan po muna natin ang ating mga katabi. Hayaan po natin na ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya na maging open po sa harapan ho ng Diyos. Suko po natin ang ating buhay at makita po natin ang habag at biyaya ho ng Panginoon sa ating buhay. At bilang mga binago ng Panginoon, tayo po sa oras na ito, magdesisyon po na tayo po, makita po natin, Panginoon, sa inyo po ako susunod. Ang nais po ninyo, ang nais kong gawin. Patay na po ako sa kasalanan. Kalooban na po ninyo ang gagawin ko sa aking buhay. Awitin po natin ang awit na to sa Panginoon. Taas-taasan, Ikaw, Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, Ikaw, Panginoon. Binigay mo ang lahat, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Iyong nakikita, magpakailanman, Ikaw, Panginoon. Walang hanggan naman, lagi kong kasama, Ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na tinapis ang piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Iyong nakikita, Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na tinapis ang piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran ni Jesus. Iyong nakikita. Salamat, Panginoong Jesus. Come to you this afternoon, Lord. Salamat
sa banal na dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo. For by your stripes we are healed. Ano sabihin mo sa krus bago ka mamatay? It is finished. Tetelestai. Tinapos mo na, Panginoon o Diyos, ang lahat ng kasalanan, ang aming mga kasalanan ay kasama mong namatay, ipinako sa krus. At kami nabuhay dahil ikaw ay muling nabuhay. Kami po'y nagkaroon ng panibagong buhay. Isang buhay na binago mo. Salamat. Before we sing this song, siya sa atin lang po natin ang ating puso. Pasalamatan po natin ang Panginoong Jesus ngayon pong hapon. Bago po natin awitin at ituloy ang kantang ito. Sa kanyang pagkapako sa krus, ikaw ay pinalaya na sa lahat ng mga kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sapagkat may Panginoong Hesukristo at tumubos nito sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Let us sing. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari. Binigay mo ang lahat. Binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na tinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na tinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus iyong nakikita. Sa'yo at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus iyong nakikita. Minsan pa at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus iyong nakikita. Hallelujah, aming Panginoon. Aming Amang Banal, kami po ay lumalapit po sa inyo sa hapong po ito, Panginoon Ama. O God, na do'y nakikita niyo po ang kalagayan ng bawat isa, bawat kabataan, bawat magulang, bawat individual pong naririto ngayon, aming Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng mga ginagawa po namin, Panginoon, aming Amang Banal. Kayo po ang nakakaalam kung kami po ay nagpapatuloy pa sa pagkakasala. Mahabag po kayo, Panginoon, aming Ama. Magpakilala po kayo sa aming mga kabitaan, Panginoon. Magpakilala po kayo sa bawat isang naririto na hindi po namin kayang baguhin ang aming sarili. Hindi namin kayang baguhin ang aming buhay, Panginoon Ama. Tanging kayo lamang, Panginoon, aming Diyos, ang makapagbabago po sa amin. Kaya, Panginoon, Ama, ang bawat isa po na naririto, tinataas ko po sa inyo. Magpakilala ka, Panginoon.
Buksan po ninyo ang kanilang mga puso, Panginoon Ama, sa pangalan po ng Panginoon para po sa inyo. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagbabago po ng aming buhay. Salamat po sa panibagong buhay na ibinigay niyo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa pong naririto magkaroon po ng totoong paggalang po sa inyo. Na sa tuwing kami po ay gagawa ng kasalanan, sa tuwing kami gagawa ng hindi mo kalooban, Panginoon, kayo po ang aming isipin, aming Ama. Sapagkat kayo'y banal na Diyos, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, dahil sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoon Jesus sa krus, kami po ay nailibing na rin po ang buhay naming makasalanan ay nailibing na ipako na po sa krus. At kami po ay binigyan nyo na ng panibagong buhay. Father God, dalangin ko po sa bawat isang naririto, Panginoon, magkaroon po ng isang buhay na nagbibigay po ng kaluwalhatian sa inyong harapan, Panginoon Ama. Isang buhay na patay na sa kasalanan at buhay sa inyo, aming Amang Banal. Panginoon, salamat. Salamat po. Samahan mo lamang po ang bawat isa. Katagpuin niyo lamang po ang pangangailangan ng bawat isa. Ang bawat panalangin ng bawat isa. Panginoon, samahan mo lamang po, Panginoon Ama. Maraming salamat po. Alalahanin niyo po ang aming mga kapatiran na may mga sakit karamdaman. Patuloy niyo po silang palakasin, pagalingin, Panginoon Ama. In Jesus' name, O God. Maraming salamat po ang aming mga kababayan po na apektuhan po ng mga lindol. Father God, kahabagan niyo po sila. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, abutin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa hapong ito. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong kadakilaan. Salamat po sa inyong pag-ibig, Panginoon Ama. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ito po aming dalangin. Amen at amen.